May isang gabi na tahimik ang dagat. Ang mga alagad ni Jesus ay nasa bangka, naglalayag papunta sa kabilang pampang. Ngunit habang tumatagal ang gabi, biglang nagbago ang lahat. Lumakas ang hangin, dumagundong ang mga alon, ang bangka ay nagsimulang umuga. Ang mga alagad ay natakot. Pakiramdam nila ay malulunod sila sa gitna ng bagyo. At ang mas nakakagulat, habang sila ay nag-aalala at nagpapanik, si Jesus ay natutulog sa bangka. Hindi na kinaya ng mga alagad ang takot. Lumapit sila kay Jesus at sinabi, "Panginoon, iligtas mo kami. Malulunod na tayo." Nagising si Jesus at tumingin sa kanila. Hindi siya nagpanik, hindi siya natakot. Sa halip sinabi niya, "Bakit kayo natatakot? Napakaliit ng inyong pananampalataya." Pagkatapos ay tumayo si Jesus. Hinarap niya ang malakas na hangin at ang nagngangalit na dagat. At sa isang utos lamang sinabi niya, "Tumahimik ka." Huminto ka at sa isang iglap, tumahimik ang hangin. Kumalma ang dagat. Nawala ang bagyo. Ang mga alagad ay nagulat at napatingin sa isa't isa. Sinabi nila, "Anong klaseng tao ito? Kahit ang hangin at dagat ay sumusunod sa kanya." Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa bagyo sa dagat. Ito ay tungkol sa mga bagyo sa buhay natin. Minsan pakiramdam natin ay parang nasa gitna tayo ng malakas na alon. Problema sa pera, pamilya, trabaho o mga pangarap na tila malayo. May mga pagkakataon na iniisip natin na parang tahimik ang Diyos. Parang natutulog siya habang tayo ay nahihirapan. Pero ang totoo, kahit tahimik siya, kasama pa rin natin siya sa bangka. At sa tamang oras, isang salita lamang mula sa Diyos ang kayang magpatahimik sa lahat ng bagyo sa ating buhay. Kaya kung ngayon ay may pinagdadaanan kang mabigat, tandaan mo ito. Ang Diyos na nagpatahimik ng bagyo sa dagat ay siya ring Diyos na kayang magpatahimik ng bagyo sa buhay mo. Magtiwala ka lang.